Porterhouse. Ang ganda, para ka rin nagsisteak, chef, ano? Nung una, San Juan. So, maliit na sikreto nila yan. Ano year pa na to, chef? 1982. Garlic, green chilies, olive oil, butter. Plus ano, mas knowledgeable na Pinoy. Oo. Tsaka, syempre, mas gusto nila yung artisanal, yung gawa. Hindi mo mabibili sa supermarket. Meron tayong mga imbitasyon na matatanggap na hindi natin mahihindian. Classic example to. From Chef Jean ng Cafe Isabel. Kung batang 80s ka, batang 90s ka, batang 2000 ka, up to now, alam mo yung sinasabi ko. Ang tikim destination natin ngayon ay San Juan. Dito na establish ni Chef Jean yung kanyang culinary school. OG sa dito, pati yung kanyang restaurant na Cafe Isabel, ito yung himpilan. More than dun sa matitikman ko, excited ako makakwentuhan si Chef Jean at saka syempre yung unique experience sa kanyang restaurant. So finally, chef, Finally na. nagkita rin tayo. Salamat sa invitation. Pinapalo kita lagi. Sabi ko, takam na takam ako sa mga ginagawa mo. Chef, kilig na kilig ako nung minessage mo ako na you're following me and offered to host. So, nangyari na. So, ito yung ano natin. Ito yung Caesar salad natin. Medyo sinauna to kasi panahon pa to nung walang lechugas sa Pilipinas na ano, kundi Baguio lettuce. Ganun ba? Dati sa Baguio lang nanggagaling ang lettuce, ha? Actually, ayaw ng mga European to. Gusto nila mas malambot ng mga lechugas. Tapos, ang dressing nito, historically, ang gusto ng Pilipino, yung malagkit na dressing. Oo. Yung parang malagkit na mayonnaise. So, iyon ang kinita mo. Ito tinuro sa akin nung dating maitre d' ng Elks Club. Elks Club, parang nakwento mo kanina. So, sabi mo, chef, ito medyo Pinoy version na to. Pinoy version, pero ang flavors niya, very American. Okay. Sige nga. Itong starters natin, may bacon, may croutons, at may queso de bola, no, chef? Pwede natin terno to. Kuha tayo ng gambas. Sabayan na natin. Ang sarap, chef. So, ito yung gambas namin. It's very straightforward. Garlic, green chilies, olive oil, butter. Yun lang. Yun lang. And wine. Red wine. Red Splash wine. of wine. Doon nagagaling yung color. Kailangan lang sariwa lagi ang hipon para talagang may lutong ang dating. Straightforward. Okay. Hindi naman kailangan ng rocket science para sa gambas. Diba? Kailangan tama. Pero fresh. makikita nyo, Fresh basta yung tama hipon. yung ingredients, maganda. Okay naman. For starters, sobrang classic nga pala yung bread dito sa Cafe Isabel. Yan yung mga tipong nilulook forward ng mga kakain dito eh. Ididip ko yung para sa sauce, pwede. Meron naman. Try ko, chef, ha? Kaya naglabas kami ng gambasetti kasi umu-order ng noodles. Nilalagay doon. So, itatry ko na, kukunin ko na yung sauce nito, chef. Tama ba? Ganyan. Yan. Okay. Ilagay ko na rin to dito, chef, no? Pwede. Tama. Malutong-lutong at malaki yung shrimp dito. Tingnan natin kung gabong to. Wow. Ang sarap, chef. Solid, try, no? Okay, chef. Ito yung unang dumating pero hindi namin alam kanina kung anong tawag. Sabi mo, sumac ito. This is our house dip. It's made out of sumac, olive oil, and a few herbs. Sumac is a wild berry growing in the Middle East. Pinapatuyo, ginigiling nila to, nagiging lemony. Siguro, partly sa fermentation din. Parang shampoo yan labas. Tama yung sinabi ni Fer kanina, parang shampoo siya eh. So this is placed on all grilled items, basically. Basic to, chef, sa Cafe Isabel. Pero sabi mo, there was a time na free siya. Pero syempre, nagmamahal na lahat. Nagmamahal na lahat. You have to order this. Pero sinasabi ko sa inyo na obligado to, it's a must. Kasi sa Cafe Isabel, lalo na yung bread na chef na yan, ang sarap na starters eh. Ang ano niya, nagulat ako kasi sanay kami sa olive oil and balsamic. Yun ang basic, di ba? Dito, manamis-namis, fruity yung sumac. Ibang experience.
Ito yung spaghetti angry sauce. Angry sauce. Siguro For a dahil while, maanghang siya. Tapos may final splash ng vodka. This has been around ever since. It's pati mga atleta kumakain ito kasi pang carbo load Yes, nila. yung pasta no? Pero this is classic na... This started with our menu and up to now. 40 years ago, chef. Oo. Still the same. Yan pa rin yung... Yan pa rin. Kasi Ikaw nag-develop na to. pati homemade ang Tomato sauce. tomato sauce. Ngayon, meron ka ng choice between pasta fresca and pasta seca. Pasta seca yung supermarket bought na Okay. spaghetti. Tapos merong pasta fresca. Ito is pasta seca. Supermarket. Pero may Thank you, chef. may what do you call this? Minsan pag may available, umu-order ang mga tao ng pasta fresca. We're going back to this because dati Cafe Isabel was pasta fresca. Gawa nyo yung And because of marketing and all that, gusto daw nila authentic yung pasta seca. Pero ganun ba? Mas started- authentic daw ang pasta seca. Yun ang gusto Sabi. ng tao. Gusto ng tao authentic. Gusto nila made in Italy. Yung pala yun. Kaya yun gusto nila sa Italy galing, hindi dito ginawa. Yung pala yung nagpa-authentic nun. Try Pero, natin. people are turning now to pasta fresca. So, solid. May anghang nga siya, kaya nga siya angry. Present. Kumbaga, Filipino standard chef, hindi tayo mahilig sa hindi tayo readily kaya ng anghang eat. Present. Which Pero is ngayon, good for... ako, mahilig ako eh. Dati challenge yan. Mm. Pero ngayon, dahil mas mataas na ang consumption natin ng chili, Totoo na iba. kaya na ng Pinoy ito. Oo. Galing. Kaya tama nag-adjust din yung panlasa natin eh. Masarap siya. Okay. This is pasta Isabel. And the noodles are homemade. This is ito pasta na yun. fresca. Oo. So, handmade the noodles, rich in eggs, and then we just do a seafood white sauce with white wine. White wine. Same din. Meron ding mga tahong and Oo. shrimp. So, white version nito, ng angry sauce, tapos walang chili. Pero ang big difference dito, chef, kasi fresh. Fresh to yung pasta. Handmade yung pasta. Handmade. Okay. Try ko, chef. So, naman? Fresca. Actually, sorry, parang mas excited ako, chef, sa fresh pasta, no? Ikaw ba? Kanya-kanya no? Di, ako, I want to go, we're slowly moving into this, and the orders are starting to, because mas knowledgeable na Pinoy. Oo. Tsaka, syempre, mas gusto nila yung artisanal, yung Gawa. hindi mo mabibili sa supermarket. Ganon. Premium eh. Ano natin, pasta. Mas al dente to. Mas may bite. Tsaka richer flavor. Mas mataba pa ito yung Sarap. At light lang siya. Hindi overpowering yung flavor. Kaya fresh na fresh yung dating. Ganun. I had to serve this on a griddle because at that time, walang paellera. Okay. Walang binibentang paellera. Iba ba itsura to develop the sokarat, yung crust sa burn, ilalim, yung burn. we needed something na so, etong griddle, kaya. Cast iron, Okay. Chef, tatry ko na to, So, ulit, anong yung tawag? Sorry, chef, dito sa Sokarat. Sokarat. Okay. And then, tatry natin, syempre, ito yung Filipino version. Tapos yung chorizos na yan. Chorizo. Yung Spanish chorizos, kami na gumagawa niyan. Homemade namin yan. Yun na yun. And yung fresh Bunga shrimp na rin ng dati, walang makuha magandang chorizo. Kailangan gawin. Gumawa na kayo. Okay. Hindi na namin mapalitan yan. Try natin, chef. Sarap nga ng sokarat. Sausage na. Sarap nga ng sausage na, chef. Mabango. Pinaturn niyo ba yung lasa na yun, chef, sa may pinagayahan ko yung lasa ng sausage o Filipino style ng sausage na to. Talagang ang binasi namin talaga sa Spanish style na. Okay.
Spanish-style sausage din siya. Tapos yung nagpapakulay sa kanya, chef. Saffron, saka dahil sulipenya to, may dash ng tomato. Ah, okay. Talagang saffron talaga yung gamit. Okay. Merong flavor na inilalabas din ng saffron, ano? Konting-konti ba? May mysterious flavor siya. Masarap siya. Hindi siya nakakasawa. Hindi siya yung overpowering din ng alat and everything. Balansyado. Pero nga, kumbaga, in layman's term, nakakatuwang kainin yung totong. Yun. Try natin to, chef. Ito yung Thermidor. Ano yan, chef? Parang... noodles, forced noodles, how would you call it? Spatzli. Nag-iiba-iba yung... may lutong pala yun. So, nag-iiba-iba yung starches namin. So we have what you call Spatzli, and the Spatzli is German, basically. Siya yung pangbagay mo dun sa shrimp. Siya yung parang pero starch. nag-change yan. Paminsan iba. Depending on the day, nag-change yung starch and vegetable namin. Okay. Ang constant lang yung shrimp. Chef, ano ba yung nasa ibabaw nung Thermidor na to? Ano ba yung... Cheese and white sauce. Ang mga classics lang to eh. Ito yung mga dati na sinisilip Gusto ng mga sa'yo. Pilipino. Isa pang kombinasyon na kasama nito. Nakalimutan ko. Umorder ako ngayon. Lengua at saka Narinig ko nga. paella. Bagay na bagay at yung pala yung combi Parang classic. Kung magsa-Spanish food ka, gusto mo medyo festive yung kakainin mo, paella na at So lengua basic pa na yun, pag nag-Cafe Isabel kayo, edi orderin nyo na yung paella at saka yung lengua o kaya steak a la pobre. Yan. Mamaya rin, meron tayo nun. Chef, nagulat ako. I-inject ko na. Kasi pagpasok namin, sinilip ko yung menu. Pero nung una, pagpasok, medyo may intimidate ka kung hindi ka sanay. Ang papasok sa utak mo is, mahal dito. Nagulat ako na hindi naman pala, kumbaga, accessible siya. Pinag-usapan namin na, wow, pwede ka rin pala pumunta dito ng hindi masyadong, parang hindi ka naman na kailangan mag-antay ng special occasion to try and taste the food here. Kaya naman pala. Parang hindi naman pala siya imposible. Ang galing ng pricing nyo, chef. Tapos yung lasa, hindi ordinaryo. Cafe kami. Cafe, hindi talaga, akala ng mga tao fine dining. Yes, may ganun na dating, di ba? Ano lang, kasi mukha lang siyang fine dining kasi yung interiors. Yes. Ang galing eh. So, kahit kami, na-open kami na, pwede ka palang magdala, casual. Dali mo yung pamilya mo, friends mo. Although, pag sinabing Cafe Isabel kasi dati, lalo na dati, date place di ba? Di ba? Ang dami na sigurong relationships na natuloy dahil sa Cafe Isabel, di ba? Magkakaapo na ang Cafe Isabel. Magkakaapo yung na. mga nag-date, Yun, nagkaroon totoo yun. ng mga anak. Yung mga anak, nag-date dito at saka yung iba kinasal na. So magkakaapo na kami. Umabot na sa apo. Ilang generations na kasi, ilang dekada na? 4, di ba? 4 na dekada, 4 na dekada eh. Ang galing. Thank you. So, ilan dun sa mga menus na decades old na tikman natin, hintayin natin yung lengua na kapares nito. Kasi naubos daw yung lengua. So, ang pinipare natin ngayon sa paella natin is itong pork terhouse. Ang ganda, para ka rin nagsisteak, chef, Ang ganda ng cut ng pork. Yung Seasoning marination plate. namin nito makes it really nice and juicy. Very juicy siya. Tsaka ang bango-bango niya. Kasi... Ayan, naglalabasan yung juices, Oo nga. Wow. Okay. Ito yung mango. Mango ketchup or Mango chutney or mango ketchup. Pero na-excite akong matikman, chef, yung guava confit. And then, little Thank you yung glaze. Okay. Try natin. Paano ba to, chef? Lagyan ko na agad ng guava or... Lagyan mo ng combinations Combination ng mango and guava. Type kung Of ano everything. type mo. Okay. Ano ko nandun sa glaze.
Okay yung pork terhouse ha. Magandang cut ng pork na nasa sizzling steak kaya medyo may usok ng konti. At bagay na bagay nga yung parang mango chutney. Hati ng alat at tamis at magandang pork, panalo. Ito na yung steak a la pobre natin. Tinatambakan namin ng balsamic. Minsan humihingi sila ng meat glaze. Ito, chef, ang dami nito. Pwede natin lagyan ng meat glaze yan. Oh. Wow, ang daming bawang nito. Same sides din. Almost, yeah. Basta grilled. May cauliflower and meron ding patatas. Minsan nagpapalit yung cauliflower pag hindi season. Whatever is available. Yeah. No? You can also order a rib-eye version. Pero, ang pinaka-original talaga, Ang classic. ang classic is tenderloin. Para sa akin, basta beef, nasasarapan ako. Lalo na steak to. Tapos kahit sobrang dami ng bawang, hindi annoying yung amoy. Nagpasarap lang siya ng maigi. Sarap, dami ng garlic. Tsaka lasang-lasa yung smoke, chef. Sa grill yun. Wow. We use charcoal Kaya pala. and lava rock. Iba talaga pag yung totoong charcoal, no? Pagkain ko, agad lasang yung smoke, eh. Top notch. This is a 200-year-old recipe of my family. Wow. Tocino del cielo. And components are very simple. Sugar, eggs, and butter. Chef, Nothing else. Pag sinabing tocino, what is tocino ba? Tocino means bacon. Bacon from heaven. Kaya tocino, di ba? Yung tocino na Kasi pork. sa atin, pag sinabi, tocino, tocino. yung pulay na iisip natin, di ba? So, bacon from heaven. Because it's also, sweet siya. And egg yolks and ultra rich. Kasi egg yolk lang yan at butter at sugar. Iba to sa leche flan, chef. Ang leche flan may gatas. Ito Ito, egg wala. lang. Crystal custard to. So, makikita mo, crystalline siya. And the smoothness. Meron ba tong egg white or ano lang to, egg yolk? Egg yolk. Egg Walang yolk egg lang, white. walang egg white. Sige, try it. At hindi siya duck, talagang ano siya, chicken egg. Original recipe was duck. Duck, oo. Duck egg. Although we can't get duck eggs. Hindi masyado available, pero okay din. Mas ma-orange pa yan kung duck egg. Yes, oo, iba rin yung yung duck egg, eh. Yun yung original talaga. Tikman natin, ito mukhang matamis talagang for sharing to, no, chef? Okay, try ko, chef, tocino del cielo. Ano ba yung cielo, chef? Cielo is heaven. Yung pala. Bacon from heaven. Bacon from heaven. Tingnan natin. Pero although ayoko pa pumunta sa heaven, chef, titikman ko lang to. Siguro mga kumain ka ng mga 20 niyan. Naku! Heaven. Kita-kits, gano'n, no? Wow. Dahil dun sa parang arnibal niya, initially parang naakala ko parang leche flan, pero ibang-iba nga siya. Wala siya nung milk. Ang soft niya sa mouth, creamy rin naman. Yung sugar niya, medyo intense. Bagay sa kapeng, walang asukal. Yun. Peter Pan pie. Ang ganda niyan, chef. Spun sugar. So mainit yung sugar, ini-spin yan. Parang cotton binubuno. candy, parang ganon. Parang cotton candy. Tapos, kaya Peter Pan pie to, nung ginawa ko to, para sa mga bata at heart. Kasi Peter Pan ayaw tumanda, di ba? Yes, oo. So, this has vanilla. This has caramel. This has nuts. This has chocolate. Oh, So, parang these are Snickers. everything that the child wants. Ang saya naman. This is crepes Isabel. Okay. This is Signature orange crepe nyo. sauce, caramel, mangoes, served with vanilla ice cream. Ang ganda rin ng itsura. Wow. Thank you, chef. And a little ice cream, para Yes. ma-experience natin. Thank you. Ganda, ang daming mangga sa loob ng crepe. At saka, syempre, tatry natin tong Peter Pan. Chef, obligado ba na titikman natin yung sugar na yan? Oo. May lasa yan? Kasi pulay-pulay. May caramel. Okay. May caramel notes. Okay. So, lagyan natin ng
Dito, I'm not Tapos, gonna lie, eh, excited ako dito dahil mahilig ako sa sneakers eh. Parang ganun yung composition niya eh. Unahin ko na to, chef. Yung isa, dinala ako sa langit sa sarap. Tingnan natin kung dadalhin ako sa dreamland nito. May sarap na itong sugar. May banana pala to, chef. Yes, o nga pala, nakalimutan ko yung banana. Actually, yun, Component. nagustuhan dahil hindi ko alam na meron, natuwa ako na meron. Masarap. At saka frozen dessert nga siya, ang sarap para ka ng ice cream na kumpleto yung lasa. Yung chocolate yung huli kong nako-consume. Ang sarap. So, na-excite ako dito, chef. Sabi mo, orange yung... Orange, sauce, mango, mango. caramel, And, custard, vanilla ice saka cream. vanilla ice cream. Katawa. Bagay pala yung orange and mango. Sarap siya. Sarap pati yung crepe. Yung hindi mabigat yung feeling. Chef, ang sarap lahat. Thank you. Solid. Solid nun. Pauna pa lang yan kasi inimbitahan pa ulit tayo para mag-dinner naman. Sobrang swerte lang nung pakiramdam ko at napa-experience ni Chef kung ano yung mga classics talaga ng Cafe Isabel.